Ang Autorans po, ang inyong lingkod, ay magkakaroon na rin po tayo ng insurance agency. Lahat po ng mga sasakyan nyo ay pwede na pong magpa-insured po sa amin dito sa Autorans. Abangan nyo po yan sa mga darating na linggo. Magkakaroon na po tayo ng pirmahan sa mismong insurance company dito po sa Autorans. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong ipapakita ko po sa inyo ay itong makina nitong Lancer Itlog. Dito po sa makina nitong Lancer Itlog, ang isa sa naging issue nito na nabanggit ko nga nung isang araw na nung matagal nang pinapaandar ni Jomar ito, umusok na rin po ng puti doon po sa tambucho. Ano yung dahilan nung pag-usok ng puti? Kaya po nagdesisyon ako rito, ako mismo ay sinabi ko doon sa may-ari na kailangan i-refresh to or buksan ang makina. Nung una ko pong sinabi sa vlog ko, baka may problema yung valve seal. Hindi pala valve seal. No? Kasi kung valve seal lang, pwedeng magta-top overhaul lang po ako. Ito yung cylinder head niya. Sana ito lang ang ibababa ko kung valve seal lang ang issue. Kaso hindi po valve seal ang issue. Ito po yung issue, pakita ko sa inyo. May tama po itong mismong cylinder nitong number 4. Ayan. Tingnan niyo po, yung tama ng ng cylinder. Hindi po ito liner mga kapatid sa mga gasoline engine, wala po itong liner. So ito, kung sakaling hindi na makakapasa kay machine shop, baka tayo 0.25, no? Magpapalaki tayo, magre-rebore ngayon tayo dito at hindi na natin magagamit yung standard. Pero kung kakayanin pa ng machine shop na maayos pa to, ihuhuning lang, papasa tayo, mag-standard tayo. So si machine shop ngayon ang pagdidesisyonin ko po dito. Ngayon may mga kalug na rin naman itong kanyang mga piston pero hindi ganun kagrabe nung isang BIOS na in-overhaul natin. Pero dahil nga sa kung tayo ay maglalaki na dito, magre-rebore tayo ng 0.25, pati yung mga piston nito papalitan na yan ng 0.25 na rin. Pati mga piston ring, pati mga oil rings. So ganun po ang mangyayari kapag nag-refresh tayo ng engine. Itong issue na to na madumi, yan mga kapatid, ano yung naging epekto niya dun sa makina? Dito po kasi dahil sira na yung cylinder wall na yan, yung langis ngayon dito na pumupunta sa ibabaw. Kaya nagkaroon ng usok doon sa tambucho. Pakita mo nga yung 4. So ito yung 4, ito yung 1. Tignan nyo po sa 4, ayan, basang-basa po siya ng langis. Samantalang itong 3, 2, 1, tiyong-tiyo po siya, maganda yung sunog dito, pero dito sa 4, basang-basa ng langis. At posible, yung langis na yan ay galing po dito. Yan, lumulusot na. Dito po sa piston ring, yung langis na yan. At pwede rin naman talagang manggaling din doon sa valve seal, pero dahil nga sa nakita natin ito, ayan, basa din yung ibabaw ng piston nito, talagang dito po nanggagaling sa gilid ng piston yung langis na inilalabas ngayon doon sa tambucho. So yun yung dahilan ni Autorans kung bakit gusto ko ito pa-refresh. Kasi ang gusto rin naman ng may-ari nito, maging maayos yung kanyang sasakyan. Paano kung napaandar na namin, yun nga, napaandar na ni Jomar, gumagana pa nga ang aircon, tapos ibinigay mo na, mga ilang araw, tatawag sa akin yung may-ari nito, Sir, ang lakas ng usok, kulay puti, no, medyo bluish pa. Palagay ko, hindi lang natin nakakita, no? Pagka kasi ganito, medyo bluish din yan, yung usok niyan, So talagang ito, general overhaul na po ngayon tayo dito po sa makina na to. Ito po mga kapatid, 12 valves lang itong engine ito. Pag nag-i-stencil po tayo, pag nagpaparehistro, yan po yung ini-stencil natin. So ito ay 4G13 yung kanyang engine. So maliit lang itong engine na to, pero 12 valves po siya. Ang intake valves, ito po, 2, 4, 6, 8. So 8 intake valves yan, kaya mas malakas yung pasok ng hangin. Alam nyo po, mga kapatid, yung higop ng hangin, isa yan sa nagpapaganda at nagpapalakas din sa makina natin. Kaya nga itong 8 valves na to, naging 16 valves pa doon sa mga sumunod na engine na inilalagay po sa ating mga sasakyan. Halos lahat, kahit Mitsubishi, kahit Toyota, kahit Isuzu, no, kahit na Honda, naging 16 valves pa yan at nagkaroon pa nga ng 24 valves Di ba? Sunod-sunod na po yun. Padamin ng pandami yung valvula para mas malakas yung nahihigop na hangin. Mas malakas yung vacuum. The more na mas marami kasi yung hangin na papasok, syempre, mas maganda yung magiging combustion, dadagdagan mo rin yung gasolina, kaya lalong lumalakas at tumutulin yung mga sasakyan na maraming valves. Pero yung iba nga, para mas lalo pang lumakas ay naglagay na nga po ng turbocharger. So meron na siyang boost
na pumapasok doon sa loob ng makina. Ngayon, Jomar, may napanood kasi tayong isang video, no? Yung kay Boy Bulwak, na nung tinanggal, nung matandang mekaniko, yung cylinder head, at ipinakita nila, yung mga cylinder head bolt, may mga washer. Pwede mo bang kunin yung cylinder head bolt nito? Nasaan ba? Bigyan mo nga ako. Nakita doon sa video, nung ginawa na yung adventure na yon, yun po kasi gasoline engine din, yung cylinder bolt na ito, marami pong nakalagay na washer. Dapat isa lang talaga. So, yung napanood na yon, may mga washer na inilagay. Yung kaya yung original na washer o nagka-problema lang sila? Kasi pagka hindi maganda yung lapat ng cylinder head dito sa block, siyempre, ang gagawin mo, hihigpitan mo itong mga cylinder head bolt. Kaso, pag hinigpitan nila, todo na, baka ma-loose thread ngayon yung thread doon sa block. Kaya ang ginawa nila para humigpit, naglagay ng washer. Maiksi lang yung kapit ng thread. Oo, maiksi lang yung kapit ng thread. Baka hindi napansin nung dating mekaniko yung problema. Kasi yung ibang mga mekaniko, mga kapatid, siyempre, sila, top overhaul. Binaba ngayon itong cylinder head. Tapos, yung iba nga, nagpapalit lang ng gasket eh. Nasaan ba yung gasket natin? Ito. O ito, ano din to? Hindi ito yung bakal na gasket. Sa bagay, mga lumang modelo, ganun talaga. Ha? Carbon. O, carbon. So ito, dito pa nga lang, makita nyo, barado na yung daanan ng tubig, mga kapatid. O kaso, nilinis ni Jomar lahat eh, kaya hindi ko na naisama sa vlog. Yan, mga barado na po yan. Ito yung gasket nito. So, paglagay ngayon nila ng gasket at hindi nila mahigpitan ng tama yung cylinder head bolt, naglalagay sila ngayon ng washer. Kasi may ano pa, may singaw pa, may back pressure pa. Pag hindi nila talaga makorek, na dala na sa machine shop, torno na sila, tapos may back pressure pa. Ano kaya ang nagiging dahilan? Pakitanggal mo nga ulit, Jomar. No? Yung kasing ibang mga mekaniko na bara-bara, na kakalasin nila yung cylinder head, tapos hindi na magpapamasin shop, magpapalit lang sila ng gasket, dahil ang buong akala nila doon nang gagaling yung back pressure, ito na ngayon ang nagiging problema. Alam niyo mga kapatid, kaya nagpagawa ako nitong welding rod kay Jomar, kasi ito isa sa mga malalaking problema. Ito mga kapatid, ito pong sinusuksukan nitong cylinder head bolt na yan. Hanapin natin yung may pinakamarumi. Ayan, tingnan nyo yung mga dumi na yan mga kapatid. Dito. Ayan, tingnan nyo. Tapos, dito. Kita nyo yung mga dumi na yan, ha? Dito. Ito, marami to. Ayan, ha? Dito pa. Nakuhanan ko na yata ito, no? Ayan. Itong mga pinapasukan ng tornilyo na yan, mga kapatid, dumudumi yan. Kaya ngayon, pag ipinasok mo, yung cylinder head bolt na to, kapatid, hindi siya ngayon makabaon ng todo. At dahil sa nakapagpa-replace ka na, edi siyempre, ang tendency, yung tornilyo mo, hahaba yan. Dahil medyo numipis na to, nabawasan na. Tapos hindi mo pa nilinis yung mga pinapasukan nitong mga tornilyo na to, hindi mo ngayon mahihigpitan ng tamang higpit yan. 75 Newton meter yung magiging torque natin. At syempre, kapag hinihigpitan mo yan, pa-X. Di ba? So, unahin mo muna itong dalawang gitna, tapos X na ganon, tapos X din na ganon. So, initially, yung first higpit mo, mga 25 Newton meter muna, sa unang higpit, no, pa-X nga. Tapos, yung final na higpit mo ay 75. Maliit lang po kasi itong mga cylinder head bolt nito. Oo. Kaya 75 Newton meter lang yung torque natin. Hindi katulad ng mga diesel engine yan. Pumapasok ng 90, 100. Kaya lang, yung iba kasi, pag gumagamit ng ganitong gasket, ang ginagawa nila, isasagad na kagad nila yung higpit ng 120, no, na Newton meter, para hindi na raw magre-retight. Ito kasi, hindi katulad ng mga metal, no, mga bakal na na gasket na pwede 'yon, na isang higpit ka lang. Ito kasi nagbabago pa 'to. Sumasabay yan sa sana eh. Oo, sa init din. 'Di ba? Kaya pag ito na nag-init na, yun nababalik namin para sa retight po ng cylinder head bolt. So kapag hinigpitan mo na 'to, yung mga tornilyo na yan at marami pa ring dumi doon, hindi yan sasagad ng higpit. 'Di ba?
Kahit na gamitan mo pa ng 100 yan, masisira mo lang itong tornilyo or malulose thread mo ngayon itong mga thread dito sa block. Ano ang dahilan? Bakit nagkakaganon? Kasi nga marumi yung mga pinapasukan ng cylinder head bolt. Kaya doon sa aming machine shop, matik na yon. Pag kinuha ni Peter to, nililinis na po yan. At dito, i-check na lang namin. Kasi kapag hindi nalinis yan, yun ngayon ang nagiging issue. Yun nga yung nakita natin doon sa adventure na ginawa ng matandang mekaniko. Nung tinanggal nila yung head, naglabasan yung mga washer na marami. May mga doble pa yatang washer doon para lang mahigpitan nila. Ganun pa rin nangyari. May bulwak pa rin. Gawa nga nung hindi na siguro lapat yung cylinder head dito sa block. Kaya lang hindi naman namin nakita na iyon ay bagong repace yung cylinder head. Wala ako nakita dun sa video. Sana nagpa-repace po yun para talagang sigurado yung magiging trabaho po doon. Ngayon, itong si Jomar, talagang pinaganda niya lahat yung mga pyesa. Pakita mo na yan, pinaganda niya lahat yan, yung mga pyesa nito para pag ibinalik namin yung makina, akala mo bago, ito pong makina nitong si Lancer Itlog na to. Pero Jomar, abot mo sa akin tong clutch niya. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na kapag ka nag-refresh tayo, talagang papalitan na natin yung mga pyesa na sa tingin natin hindi na rin magtatagal. Sayang kasi yung labor, kung halimbawa ito naman ang bumigay, nasira yung mga springs na yan dahil ilang taon na naka-stack to, papalitan na rin natin itong clutch lining niya. Yung pressure plate, ganun din po. Tignan nyo naman yung kain ng pressure plate. Hindi na pwede ito. Magdadrag na po ito. Hindi na pwede yan. So, palit na rin itong pressure plate. Ngayon, yung flywheel, kaya mo bang iangat? Malakas pa naman ang katawan ko wala na rin. So, repace na rin po tayo ng flywheel. So, ito, magdadrag na po yan kapag hindi na repace ngayon yung flywheel na to. So, repace na. So, ngayon, mga kapatid, dumami ngayon yung gastos ng may-ari nito. Kasi ang sabi ko sa kanya, labor, tapos yung parts. Yung parts ang talaga medyo palaki ng palaki dyan. Dahil lahat ng mga hindi na pwede na nakikita natin, papalitan na po natin yan. Doon sa mga nag-comments po sa vlog ko na magkano ang pa-refresh nung ganitong engine, yung meron pa doon na Expedition yata, na Ford, mga kapatid, lalong mas mahal yon pag ni-refresh natin. Pero sigurado naman, pag na-refresh mo, yung mga ganong klase ng makina, babalik yan sa parang bago. Kasi papalitan mo lahat yung mga pyesa na alam nating hindi na pwede. At kung sakaling pwede pa man yun, pinapalitan na rin natin kasi baka masira lang siya sa pagdating ng panahon na kaunting gamit ka pa lang, bumibigay na. Ngayon, Jomar, may nakita pa ako rito. Ito. Dahil sa nilinis na lahat ni Jomar to, at yung mga puli nga na sinasabi ko sa inyo, ay tatanggalin yung kalawang. Ito ngayon yung isa na sabi ko kay Jomar, hindi pwedeng hindi ito papalitan. Okay. Ito kasi yung madalas na nagbibigay ng problema no? Ito mga kapatid, itong water pump, papalitan na po talaga to. Dito pa nga lang, medyo mahirap na siya iikot So kapag nagkaroon na ng problema, yung seal po dyan sa loob, tatagas na po yan dito ngayon. Ito. Ayan. Dito ngayon magkakaroon ng tagas yan. At minsan hindi nyo monitor kung saan nanggagaling yung leak ng coolant. Kasi dito siya tumatagas. Oo. Okay, ito pa. So ayan yung mga tagasin po dyan. So ito talaga magpapalit tayo ng water pump. At itong mga hose na to. Wala na po lahat ito. Pati yan, Jomar, yung mga kalawang na yan. So tanggalin mo na yan para bibili tayo ng mga hose na yan. Tapos meron pang isa. Sa sobrang bilis magtrabaho ni Jomar, ito na. Pina-overhaul na yung radiator. Akin na, Jomar, iangat mo nga. Palibasa, ayoko namang bumili ng bago na plastic. Ito kasi magandang klase rin tong tanso na radiator na to. So, niretain ko to. Pinabuksan ko na lamang at pinalinis natin ito pong radiator po na ito. Ngayon, makikita nyo po yung isang pyesa dito. Ito yung kanyang sensor. No? Thermo switch. Ito po yun. Kapag ka po nagbara yung thermostat valve mo at hindi makasirculate yung tubig dito sa radiator, dito kasi yung thermostat valve, papasok ngayon yung tubig dito, yung mainit, tapos bababa dito yung tubig para palamigin ng electric fan, tapos lalabas na rito, papasok doon sa engine. Kapag barado yung thermostat valve,
at or meron ding problema itong radiator mo barado, hindi talaga gagana ang radiator fan mo, yung electric fan. Bakit hindi siya gagana? Kasi itong sensor na to ang magsasabi doon sa circuit na dapat gumana na yung electric fan. Kaya lang, hindi nakakarating ngayon yung tubig dito, yung coolant, yung init, kasi nga barado. Walang nagsisirculate at hindi makakarating dito ngayon yung init na para ito gumana. Kasi siyempre, ito, tubig, dadaan dito, coolant, okay, dadaan dito, palalamigin ng electric fan, hindi naman talaga malamig na malamig yon. So, yung certain degrees po ng init na yon, yung susukatin ito. Kaya lang, kung walang dadaloy na tubig pababa dito, dahil nga barado to, sarado ang thermostat valve mo, hindi nga gagana ang electric fans mo. Kaya ngayon, nag-o-overheat. Karamihan ng mga Lancer, mga Galant, ganito kasi yung design nila. Kaya pag nag-o-overheat sila, hindi nila ngayon malaman kung saan ang problema. Yun pala ay dito po sa thermo switch po na ito. Ganito rin yung design ng Mitsubishi Adventure na ipinakita doon sa issue nung kay Boy Bulwak. So, okay na itong radiator, napalinis na natin, mga kapatid. Ito na yung mga ibang pyesa pa niya. Okay, napinturahan na ni Jomar. Pati itong, akala ko nga ito, bago Ito, ang ganda So ito talaga, refresh tayo at hindi lang siya basta refresh, talagang pagagandahin natin, i-restore ngayon natin yung engine nitong Lancer Itlog. So, ito yung cover. Ito naman yung oil pan sa engine. Ngayon, meron pa akong isang Lancer na Pichapay na nandoon sa kabilang shop natin, sa extension natin. Ipapadala ko yun dito, mga kapatid, para gawin din natin ganito yung pag-treat po natin doon sa pag-refresh po ng engine na yun. Jomar, pakilabas mo nga ito. Yan. Sige. Itong mga hose na to, Jomar, palitan na rin natin. Wala tayong ibabalik na lumang hose. Ang tigas na nito. Tingnan mo. Sana, di na pwede ito. Wala tayong ititira na lumang hose. Tapos ito, pipinturahan din natin yung high temp. Tapos ito pa, Jomar, ang isang importante dito, iangat mo yung alternator. Hindi rin natin ibabalik itong alternator nang hindi natin nabubuksan. Tingnan mo, puro dumi din yung loob niyan. Kailangan nating buksan to para i-check na rin natin yung carbon brush nito. Sigurado, madumi na rin yung kinakapitan ng carbon brush para hindi tayo magka-issues. Ngayon, ganun din sa starter. Ito. Ganun din, bubuksan na rin natin to. At alam mo ba na itong mga Lancer saka mga Galant, ang issue nito, itong starter natutulog. Kaya ang ginagawa ko noon, dahil meron akong Lancer noon, meron din akong Galant, may mahaba akong kahoy na ganun. Ginaganon ko yun. Tapos i-start na. Yan ang sakit ng mga Lancer saka mga Galant. Ngayon, ito ganun din, lilinisin na rin natin to. Ngayon, yung intake manifold niya, Jomar, ang isang gusto ko ring mangyari dito, tirahin natin to nung ating panlinis. Yung lumabas talaga, yung kulay ng aluminum. No? Palabasin natin. Tapos ito, grabe na to. Kailangan marimedyohan natin to. Ha, Jomar? Pati ito. Ito, kailangan kasi ng init ng ng intake manifold Hindi rin natin pwedeng patayin to kasi magpapawis yan sa sobrang lamig naman ng gasolina. So, kailangan mayroon din siyang supply ng mainit na coolant dito sa intake manifold para hindi magpawis yung ating intake manifold. So, kailangan bubuhayin din natin to. So, yan yung mga gagawin pa namin dito sa makina nitong Lancer Itlog. At sisiguraduhin natin, mga kapatid, kapag ito'y natapos na namin, parang brand nyo ngayon yung engine po nitong Lancer Itlog. Yung black nito, pipinturahan din natin yan. At yung cylinder head, kapag yan natapos na ni Peter, yung ating machine shop, ipapakita ko rin po sa inyo kung gaano kaganda yung kinalabasan itong cylinder head po nito. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtakilig niyo po sa aking channel. Meron po akong good news sa inyo, mga kapatid. Ang Autorans po, ang inyong lingkod, ay magkakaroon na rin po tayo ng insurance agency. At iyan po ay ang Bethel Insurance. Lahat po ng mga sasakyan nyo ay pwede na pong magpa-insured po sa amin dito sa Autorans. At yun nga po yung TPL or yung Comprehensive Insurance. At ang agency po na yon ay patatakbuhin na po ng Autorans. Abangan nyo po yan sa mga darating na linggo. Magkakaroon na po tayo ng pirmahan sa mismong insurance company po niyan ng Bethel Insurance dito po sa Autorans. Antabayanan nyo po yan, mga kapatid, kasi bakit po? Halimbawa, in-insured ko po yung inyong bagong sasakyan. Kapag iyan ay nagkaroon ng problema na banggayan,
syempre magiging madali akong kausap at ilalaban natin yan doon sa mismong insurance company ng Bethel na mapagbigyan yung ating mga request. Ngayon, meron ding nangyayari kasi na dahil sa hindi na tinatanggap ng insurance yung mga issues tulad ng mga nalulubog sa baha, tapos yun yung nakaraan na customer ko, hindi na siya tinanggap ng insurance dahil siya ang may kasalanan na ilubog niya sa baha, kaya po siya ngayon ang gumastos sa lahat ng gastusin doon sa kanyang expander. Tinanggihan siya ngayon ng insurance, tinanggihan siya ng kasa, kaya siya napunta dito sa Autorans. Ang problema, kapag ka napunta ka ngayon sa ibang shop, ako po, napakatinding lugi ang aabutin mo, napakatinding gastos. Kaya po yung ganong mga sitwasyon, na kapag ka tinanggihan na ni insurance, tinanggihan na ni kasa dahil kasalanan nung may-ari ng unit, yung mga pangyayari, ako pa rin po ang tutulong sa inyo para maisaayos po natin ang inyong sasakyan. So iyan po yung aabangan nyo ngayon dito po sa Autorans, yung ating insurance agency. Mga kapatid, maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat.